The Shadow, ika-9 ng Setyembre, taong 2009. 7 taon na din ang nakararaan. Ngunit sa bawat pagsapit ng araw na ito, kailangan kong balikan ang bawat pangyayari. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano nga bang nangingibabaw sa akin. Takot, pasasalamat, kalungkutan, o panghihinayang. Hindi ko din mawari. Ngunit sa lahat ng ito, isa lang ang tiyak. Hanggang ngayon, tumatanaw pa rin ako ng utang na loob sa kanya. Kakatapos lang ng defense namin noon ng thesis. Bilang pagtatapos, nagkayayaan ng grupo ng inuman. Maingat akong uminom, pero dapat lagi may designated driver, lalo na babae ako. Pero bilang pakikisama, umuo na lang din ako kahit walang driver. At dahil sa kakasulsol ng barkada, naparami kami ng inom. Kanya-kanya na ng uwian, kaya pumara na lang ako ng taxi. Himala naman at may agad na pumarada. Pagkasabi ko kay Manong driver kung saan ako ihahatid, ay sumandal na agad ako at nakatulog. "Bumaba ka na, ate," may bumulong sa akin. Hindi ko pinansin. Ang sarap ng tulog ko eh. "Baba! Ate, baba!" ulit ng boses. "Manong naman, matutulog lang ako saglit." Pakiusap ko sa driver. Pero hindi katagalan ay may yumuyugyug sa akin. "Sabi nang bumaba ka na eh." Galit na sabi ng boses. Nagising na ako doon at luminga ako sa binatang katabi ko. Kailan pa ako merong kasakay at ang yabang nito? Sabi ko sa isip ko. "Ikaw kaya ang bumaba?" Sumbat ko sa lalaki. "At saka nauna ako dito eh." Tinitigan niya ako ng matalim, ngunit hindi na siya nagsalita at tumingin na lang sa labas ng bintana. "Miss, okay ka lang? Lasing ka ata?" Sabi ng driver. Binalingan ko siya. "Kuya naman, bakit naman po kayo nag-pick up ng iba pang pasahero? Hindi niyo pa po ako naudlot na ang sasabihin ko nang mapatingin ako sa harap ng driver. "Kuya, saan po tayo? Hindi naman po ito ang daanan sa amin ah." Binundol na ako ng kaba. Lumingon ang driver sa akin at biglang hininto ang sasakyan. "Takbo!" Sigaw ng binatang katabi ko. Dali-dali kong binuksan ang pinto at patakbong lumabas. Hindi ko na nadala ang bag at cellphone ko. Basta tumakbo ako kahit umiikot pa rin ang paningin ko. Ngunit hindi pa ako nakakalayo ay may humila na sa akin at binigwasan ako sa tiyan. Tuluyan na akong nawala ng ulirat. Nang magising ako, nakahiga ako at nakagapos sa isang pahabang mesa. Sa tabi nito, may mga iba't ibang patalim at kung ano-ano pa ang nakalabag na hindi ko maabot. Natatakpan ng makapal na tape ang bibig ko at kahit anong pagpupumiglas ay hindi ako makawala dahil mahigpit ang pagkakatali sa akin. Parang bigla akong nagising dahil sa takot. Medyo natagalan din bago ko naaninag ang paligid dahil ang nag-iisang ilaw ay nakatutok sa akin. Gabi pa rin, madilim ang kwarto at nakikita ko sa butas ng pader na makapal pa rin ang kadiliman. "Boss, hindi ba natin pwedeng tikman muna yan? Mukhang sariwa eh." Narinig ko na nagtatawanan sila. "Puro kalaro!" Sigaw ng isa pa. "Pag hinanap nila yan at nahuli tayo, anong gagawin mo ha? Mas mabilis natin itong matatapos. Mas maigi, magsimula na kayong maghukay doon sa dati." Maya-maya pa ay may pumasok sa kwartong kinatatalian ko. Sinubukan kong magsigaw, ngunit ngumiti lang ang lalaki at lumapit sa akin. "Huwag ka nang manlaban, Ning. Walang makakarinig sa'yo dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman gagalawin yung mga lamang loob kapag patay ka na." "Ho ho ho ho," sabi ng lalaki na parang mahisiraan na ng pag-iisip. Sa tawa pa lang niya, ay tumatayo na ang balahibo ko. Yung gusto ko, huminga at dilat pa ang mga mata. "Ito kaya," sabi niya habang hawak ang isang maliit na patalim. Isa-isa niyang itinuro ang mga asul na lalagyan ng yelo. Puso, baga, bato, syempre mata. "Bata ka pa eh. Pwedeng-pwede, miss." Nakatingin siya sa akin habang tumatawa. Titingin at tatawa.
Dahan-dahang bumagsak ang pinto na pinanggalingan ng lalaki. Napatingin siya at napakunot noo. Leroy? Jaco? Biglang may pumalo sa lalaki at ito ay nabuwal. Pumasok iyong anino at nang maaninag ko ay para akong mamamatay sa tuwa sapagkat ito ay walang iba kundi ang binatang katabi ko kanina sa taxi. Pag sinabi kong tumakbo ka, sabi niya habang mabilis ang kinalas ang mga tali sa akin. Tol? Berto? Sigaw mula sa labas. Papalapit na ng papalapit ang mga ito. May iyak na ako ngunit hinawakan ako ni Kuya sa braso at niyugyog ng bahagya. Makinig ka sa akin. Makakatakas ka dito. Pero hanggat hindi pa, hindi ka pwedeng umiyak. Hindi ka pwedeng mawalan ng malay. At gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatango na lang ako. Luminga siya sa paligid at hinila niya ako sa sulok kung saan may mga nakatabing aparador. Sininyasan niya ako upang pumasok sa isa sa mga ito. Shh! Huwag kang mag-iingay. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pagkasabi, ay agad niyang isinara ang aparador. Berto! Anong nangyari sa'yo? Asa na yung babae? Rinig kong sabi ng kakarating lang. May pumalo sa akin. Tarantado. Hanapin nyo! Tiyak na hindi pa sila nakakalayo. Ayun o, may tumatakbo sa talahiban. Sigaw ng kasama nila sa labas. Kumaripas iyong dalawa ngunit wala pang 3 segundo ay may narinig akong papalapit na yabag. Bumukas ang pinto ng aparador at buti na lang hindi ako sumigaw dahil si Kuya lang pala. Hinila niya ako at nakatakbo kami hanggang sa kakahuyan na nakapaligid sa bahay kung saan nila ako dinala. Ngunit hindi pa kami nakakalayo nang marinig namin papasunod sila. Doon, mga bobo! Sundan nyo! Sigaw ng isa. Lalong napabilis ang takbo ko. Ngunit namalayan kong hindi na sumusunod si Kuya. Lumingon ako at nakita ko siyang nakasandal sa isang malaking puno habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Kuya! Halika na! Sabi ko habang sinusubukan ko siyang hilahin. Nanatili siyang nakasandal. Hinila ko pa siya, ngunit imbis na sumunod ay napaluhod si Kuya. Basang-basa ang kamay niya ng dugo. Hindi ko alam kung papaano siya nasugatan at papaano hindi ko iyon napansin. Ngunit may lumuluwang sugat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang puson. Babad ng dugo ang damit niya na umabot pa hanggang sa kanyang pantalon. Anong pangalan mo? Sabi niya sa paghingal na boses. Angelica po. Hanggang dito na lang ako, Angelica. Sambit niya habang nakapikit ang mga mata. Kuya, huwag kang ganyan. Tumayo ka na, Kuya. Sinubukan ko siyang batakin. Papatayo pero sobrang bigat niya na para bang isang higanting bato ang sinusubukan kong hilahin. Ngumiti siya ng bahagya. Hinawakan niya ang kamay ko at tinitigan ako. Huwag ka na uli inom ng ganun ha. At pag nakita mo ang mga magulang ko, pakisabi naman na mahal ko sila. Sabi niya, ngayon, takbo! Biglang sigaw niya sa akin. Kuya, hindi kita iiwan. Tumayo ka na, Kuya, please. Umiiyak na ako habang nakahawak pa rin sa kanya. Balikan mo ako dito bukas. Huwag mag-isa. Nandito lang ako. Nagsimula na umagos ang mga dugo mula sa kanyang ilong at namumula na din ang kanyang mga mata na para bang umiiyak siya ng dugo. Pagdating mo sa kalsada, harangin mo ang unang sasakyan na dadaan. Takbo at huwag kang lilingon. Bulyaw niya sa akin sabay tulak. Hindi ko alam kung papaano ko nagawang tumayo at humakbang papalayo. Basta, ang natatandaan ko lang, palayo ako ng palayo sa kanya. Humarap siya sa mga humahabol sa amin. Hindi ko maintindihan pero nakita ko na para silang nabigla at napahinto. Sinabi ko nang huwag kang lilingon, sigaw niya. Tumakbo na ako at sa pagtakbo ko, parang may humahabol sa akin na mga kahindik-hindik na mga sigaw. Mga sigaw na para bang may makaluluwang lumalabas sa kanilang katawan. May mga putok ng baril. Sabi ng aling nakakita sa akin, nakasalampak daw ako sa gitna ng kalsada at duguan ng damit. Dilala niya ako sa police station dahil iyon ang pinakamalapit. Ngunit nakatulala lang daw ako at hindi makausap, maliban sa mga katagang lagi kong inuulit. Tulong! Kailangan natin siyang balikan. Buhay pa siya! Buhay pa siya!
Hindi daw ako mapakalma, nagwawala at umiiyak. Kaya kinabukasan ay dinala nila ako kung saan ako natagpuan. Basta na lang daw akong tumakbo sa kasukalan. Nang maabutan nila ako, tahimik daw ako nakatingin sa 3 bangkay sa ilalim ng isang malaking puno ng pino. Nakabulagta iyong 3 dumukot sa akin. Dilat ang mga mata at nakabuka ang mga bibig. Nagtataka ang mga investigador dahil walang makitang sanhi ng pagkamatay. Walang sugat, pasa o lason sa katawan. Nagkalat ang mga bala na para bang pinagbabaril ng 3 ang kanilang paligid. May naamoy daw iyong aso ng mga pulis, kaya hinukay nila ang paligid ng puno ng pino. May natagpuan silang bangkay. Matagal nang nakabaon. Noong narinig ko daw iyon, ay basta na lang akong nahimatay. Wala akong maalala. Ang huli kong natatandaan ay tumakbo ako ng tumakbo palayo sa mga humahabol sa amin. Mula doon, hindi ko na mahagilap ang mga sumunod na pangyayari. Nang makausap na ako ng mga pulis, nagkatinginan sila. Marahil daw ay magulo pa rin ang isip ko dahil sa trauma. Ang binatang inilalarawan ko daw kasi ay tumutugma sa bangkay ng binatang nahukay nila. Biktima ng pagpatay para sa illegal na pagbebenta ng mga lamang loob. Wala na daw itong puso, baga, bato at mga mata. Gianmarco Jaime daw ang pangalan ni Kuya. 1 buwan nang nawawala at huling nakita ng mga barkada na sumakay sa taxi pagkatapos ng graduation party nila. Ang hindi lang maipaliwanag ng mga pulis ay kung paanong tumugma iyong sinabi kong damit, balat at sugat sa katawan niya. Isa pa, iyong dugo daw sa damit ko ay hindi sa akin, sapagkat wala naman daw akong sugat. Dugo daw ni Kuya iyon, sariwa pa at hindi gaya ng bangkay niyang 1 buwan nang naaagna sa ilalim ng puno. Palabas na ako ng police station nang pinahabol ng isa sa kanila na iyong larawan ko daw na sa taxi driver na dumukot sa akin ay hindi na nila maaresto. Natagpuan daw itong patay sa pinagtataguang motel, nakanganga at dilat ang mga mata. Walang sugat, pasa o lason sa katawan. Tumagal ng ilang linggo bago ako nagkalakas loob na kausapin ang magulang niya. Noong sinabi ko ang gusto niyang maiparating, matagal bago tumigil sa pag-iyak ang mama niya. Panganay sa 3 magkakapatid. Mula daw talaga pagkabata ay likas nang matulungin si JM. Major in accounting. Kakagraduate lang din nila noong gabi nung nagpaalam siyang mayroon silang graduation party. Hindi daw kasi pwedeng mawala ang nag-iisang summa cum laude ng batch. Ngunit ng gabi ding iyon ay wala nang umuwi sa kanya. Dumalo ako sa libing. Cremated ang labi at ikinalat iyon sa isang dalampasigan sa La Union, San Fernando, kung saan lagi siyang bumibisita tuwing bakasyon. Iyon daw kasi ang pabirong sabi niya sa bunso nila, 2 araw bago siya nawala, na kung ililibing man siya, ay gusto niyang doon ikakalat ang abo niya. Palayain niyo ako doon sa dalampasigan, kina lola sa probinsya ba? Ang liwanag pa daw ng ngiti niya.